merong elect ang Panginoon, merong redeemed ang Panginoon from all races, coming from all races of this planet. Hindi lamang distinctly Jew ang kaligtasan, hindi lamang sa Jew ang kaligtasan, no? But for all races na meron dito sa mundong ito. So ito po ang kahulugan ng all. Kasi po pagka i-interpret natin yung word all, i-understood yan within the context of what is being discussed. Hindi parating pag nakakita ka ng all, sigurado yan, all. Walang natira dyan. All yan. So, paano kung kumain, nagkape tayo? At sabihin ko sa'yo, oh Brad, tapos tayo nagkape. Hugasan mo na lahat ng mug. Ibig sabihin yan, you are going to wash all the mouths of this planet simply because I mentioned the word all. Diba, understood mo na ang tinutukoy ko, yung context ng pag-uusap natin, ay yung ginamit lamang natin na pinag-ginawa. Diba? Yun yung ibig sabihin na sa context ng pinag-uusapan. Diba? So, huwag po tayong naniniwala na kung nagamit yung silitang all, ransom for all, ibig sabihin, lahat na ng tao without exemption na tinutukoy doon. Kung di tinutukoy doon na all gave himself a ransom for all, it means for all without distinction. Revelation 5:9 says, they sang a new song, saying, Thou art worthy for you to receive glory and honor, for you were slain. And you have redeemed us with thy blood out of, you redeemed us with thy blood out of, mula sa iba't ibang lahi, mula sa iba't ibang rasa, wala sa iba't ibang bansa, no? You have redeemed us with thy blood out of every tongues and peoples and nations. At naman po talaga ang by using observation, no? Yun naman talaga nakikita natin. Hindi lahat ng Chinese saved, pero maraming Chinese na saved. Hindi lahat ng Pilipino naligtas, pero maraming Pilipinong naligtas. Hindi lahat ng Amerikano ligtas, pero maraming Amerikano ligtas. So, yung sabihin, ang mga niligtas ng Panginoon, iba't ibang lahi ang pinanggalingan. Okay? So, maganda po na napansin natin yan na He gave Himself a ransom for many. Ito po, tayo umabot na po sa talagang paksa po natin sa hapong ito. Yung ating pong pagpapatuloy sa ating inaaral na yung pamagat na the long suffering of God. Please turn again your Bibles to Exodus chapter 34 and we will read verse 6. Ito po yung verse natin kanina. And the Lord passed by before him. Ito yung habang ang Panginoon nagpakita kay Moses doon sa bundok ng Sinai. Exodus 34:6. Pangalawang ulit na ito na pinagawa. Yung una, ang Panginoon mismo ang sumulat. Gumawa si Moses ng tablet and the Lord wrote the 10 Commandments in that tablet. Pero kagaya ng nabanggit ko ng umaga, ito po ay binilibag ni Moses pagbaba niya ng bundok dahil saksihan niya yung idolatry at fornication ng mga tao. So the Lord told him to produce stone tablets again at sulat muli yung 10 Commandments. Patapos magawa ni Moses yan, the Lord appeared to him in that mount, the Mount Sinai. At nung magpakita ang Panginoon sa kanya, ito na yung pakilala ng Diyos. The Lord introduced Himself to Moses. So ang pinakilala ni Moses ng Panginoon kay Moses dito, hindi po yung physical features niya, but His perfections as a spirit. And how did the Lord introduce Himself to Moses? And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. And then we will read Book of Numbers, chapter 14. Lipat naman po tayo sa Numbers chapter 14. At one instance, habang ang Israelita, kababago pa lamang na lumaya sa Ehipto. Sila po'y kasalukuyan pang naglalakbay sa wilderness.
They were on their way to Canaan. But while they are on their way, the Lord instructed Moses to send spies. So there were 12 spies represented, 1 spy for each tribe, because they were composed of 12 tribes. So kailangan 1 spy coming from every tribe. So itong 12 spies na ito, they spied the land of Canaan for how many days? 40 days. After 40 days, kaya yung number 40 is significant yan eh. Number 40 signifies testing. Trial. Kaya ang Panginoon, di ba, when the Lord fasted, He fasted 40 days and 40 nights. So yung 40 signifies trial or testing. Sa biblical numerology, no? Yung mga meaning ng mga numbers, yung meaning yan. Alala ko yun, alala niyo po kayo, kwento ko rito na may isang sundalo na court martial. Bawal yan magdadala ng bara sa mga militar. Bawal yan, sugal yan. Kasi sa kanya, kasi po, ito lang po yung natitira ko ng Bible. Anong Bible? Bara yan, naging Bible mo ba? So, nakikita ko yung number 1. Naalala ko that there's only one God. When I see the number 2, I remember the Two Testaments, the Old and New Testament. When I see the number 3, I'm reminded of the Trinity. When I see the number 5, I'm reminded of grace. And grace. When I see number 6, I remember man, the number of man, which is 6, short of perfection, because number 7 is the number of perfection. When I see number 8, I'm reminded of a new beginning. Say, pang 8th day, that's the start of a new week, di ba? That's why when the Lord saved mankind during the flood, saved 8. And sila yung magpapasimula ng mga bagong lahi ng tao. So, sa Bible, meron pong mga kahulugan ng mga numero. Hindi ko rin po maintindihan, o natataon lang. Pero nyo, ilang beses umikot ang mga Israelita doon sa Jericho bago ito nabuwan? One time every day for 6 days. So that is 6. But on the 7th day, kailangan 7 times silang iikot. So i-add mo yan, 7 plus 6. That's also 13. On the 13th turn, labing tatlong ikot nila, that week, saka nagiba ang walls of Jericho, hindi palabas, hindi pa loob, palabas pa. It means it is a God, ang God ang nag-cause ng pagkagiba ng wall of Jericho. Kasi hinukay ng mga archaeologists yan eh. Na-discover nila ng pagkagiba ng wall of Jericho, hindi pa loob. Para masabi na itinulak ng battering ram, hindi, palabas eh. So, Diyos ang nag-create mga pagkagiba mo. So, they were there in the land of Canaan 40 days. And to give proof sa ginawa nilang pag-ispiya, nagbitbit pa sila ng mga prutas, sa doon yung grapes. Isang batch lang ng grapes, 2 tao na nagbubuhat. Hindi kaya ng isa, kailangan 2 magbubuhat. Sabi nila, Moses, God really is sending us into a land flowing with milk and honey. Literally, the place is so fertile na ang mga nakatira doon, ang lalaki. There were giants. Ang itsura natin, mga anak natin, parang tipaklong lang. Parang tipaklong lang. Nakita niyo ba yung distansya ng tao ng tipaklong sa tao? Di ba, maliit? Alam nga, meron mga hilahin nung araw. At ang Genesis chapter 6, tinetestify yan, di ba? There were giants in the land during those days. Sabi ng Bible. There were giants. Meron nga mga Google niyan, meron po mga skeleton na ngayon. Skeletal remains na mga higante, Sabi nila, lang yan, Photoshop lang yan. Pero National Geographic, papatol sa ganyan mga Photoshop na yan. Pero po mga skeletal remains na umabot ng 26 feet. Gano'ng kalalaking tao yun? Si Goliath, anong height ng Goliath? Mga 9? Mga 9-footer siya, approximately 9 to 10 feet. Pero meron mga tao na umabot ng 36 feet ang height.
Merong tao na nakahukay ng isang, alam niyo po yung buto rito? Ano ba tawag sa buto na yan? Yan ba yung lumbar? Femur. Ito ba yan? Femur? Femur, ito yan? Eh, nakuha silang buto, mula dito hanggang dyan. Pero tumayo ang tao, hanggang dito niya yun. Walang hayop ang may-ari nun. Hindi pag-aari ng dinosaur yun, tao may-ari nun. Pero yung buto, from here to there, yung femur tinatawag, halos kapantay ng tao. Hindi natin mapasinungalingan ng Biblia eh. Yung mga findings ng science ngayon will prove really that the Bible is true in its statements. Ano sinabing there were giants? May mga tawag pa kasama, yung mga Anakins, di ba? Yung mga Anakins. Dahil anak sila ni Anak. Ang pangalan ng father nila, Anak, kaya anak ni Anak. Ang tawag sa kanila is mga Anakins. Meron nga doon giant na paabot sa 24 ang kanyang fingers. Hindi niya maaawit yung 10 mga daliri eh. Siguro, 12 mga, 24 mga daliri, kamay at baka, kasi bawat, ano niya, tig-anim sa left foot, left hand, right foot, right foot, tig-anim, higante yun. Ano? Eh, si Goliath lang eh. Yung spear niya, ano na eh, pang weaver's bill na eh. Diba? Yung bill na ginagamit ng mga weaver, spear niya lang yun. Ano? So, they spied the land. Sabi nila, sobrang taba ng lupa doon. So, sobrang fertile, the land is literally flowing with milk and honey. Meaning, kapagka mga tao doon, mga hayop, nanginginain doon, talagang sagana sila maggatas. Hindi problema sa gatas. At sobrang abundant ang mga flowers, maraming bee. It's flowing with milk and honey. At there were giants in the land. And our children will be like grasshoppers in their sight. They will eat them. So these are cannibals. Talaga naman may cannibal. Historic naman talaga na may cannibal, di ba? Eh, up to now, kahit modern age na, may mga cannibals pa rin. Di ba? Nababalitaan tayo na, di ba, si Manero nga lang. Boy pa ba si Manero? Di ba, tinatapyas niya yung mga tenga ng Muslim at sinasawsaw sa suka, kinakain niya. Kaya nga takot yung mga Muslim sa kanya eh. Yung panahon ng martial law, magkalaban ng mga black shirts, saka mga ilaga. During Marcos time, sila yung mga hitman ni late Marcos sa Mindanao, mga Ilonggo yan, mga Ilonggo group yan, di ba? Sino ba yung Commander Ligaya? Sawa yata ni Manero yan eh. You know? So, kahit modern age tayo, meron pa rin mo mga cannibals. Kaya sabi ng mga espiya, there were giants in the land, and they will eat our children. Our children will be like grasshoppers in their sight. We are like grasshoppers in their sight. They will eat us. So, ito na yan, verse 14. And all the congregation, after the testimony of the 10 spies, dalawa lang yung nag-encourage eh. Dalawa lang yung nagbigay ng encouraging report. Joshua and Caleb. Yung 10 spies, they gave their report kaso lang very discouraging. Matapos sila mag-report, ito yung reaction ng tao, verse 1. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses and Aaron. And the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness. And wherefore hath the Lord brought us into this land, to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey. Were it not better for us to return to Egypt? And they said one to another, let us make a captain, and let us return into Egypt. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. Yung renting of clothes, that's a way of showing what? Sorrow, matinding dalamhati, di ba? Nahahapak nila ang kanilang pananamit. Dahil pag ganun ang ginawa nitong mga kasamahan nila mga espiya, hindi sila nakaka-encourage. Verse 7, and they spake unto all the company of the children of Israel, the land which we passed through to search it is an exceeding good land.
If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. But all the congregation stoned them with stones, and the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation of the children of Israel. And the Lord said unto Moses, marinig ng Panginoon yung marmorin ng mga tao. Ito na sabi ng Panginoon. The Lord said unto Moses, how long will these people provoke me? Talaga naman nakaka-provoke eh. Pero yun yung fresh pa sa isip nila yung Egypt, di ba? Di ba nila na-realize yung tremendous miracles na ginawa ng Diyos sa Egypt? Kahit nga yung mga magicians ni Pharaoh eh, kung dinuduplicate nila eh, para silang mga luko-luko eh. Ba't sila magduduplicate na makakasama sa kanila? Nag-create ang Panginoon ng tubig na maging dugo, nag-produce din sila ng tubig na maging dugo. Eh di, masama rin yung ginagawa nila sa sarili nila. Nag-create sila ng kuto, eh sino sasaktan ng kuto? Di sila rin. Nag-produce din sila ng frog, eh di, nag-create sila ng peste laban sa kanila. Kaya sabi nila, hindi na ito ordinary product of magic. Kamay na ito ng Diyos, kahit yung mga magicians, they testified. Sabi nila, Pharaoh, kamay na ito ng Diyos. Wala pa kayang nakagawa ng ganyang klaseng bagay. Ano? They can duplicate some of it, but not all. Pero hindi gumawa si Moses ng tungkod na naging ahas. Pero, kinain ng tungkod ni Moses, yung mga tungkod ng mga magicians nila. Ano? So, supposed to be fresh pa sa isip na yan. That's only about 11 days. A few days lamang yan, matapos na nanggaling sila ng Egypt. Kaya kasabihan din ng mga religionists kaya na ang tao kakakita lang ng milagro, lalakas ang pananampalataya niya sa Diyos, kasi nungalingan yun. Hanggat hindi maborn again ang tao, walang pananampalataya yan. Ay mga panawagan ng mga miracle ngayon, mga nagme-megaphone dyan, atin kayo ng aming gathering, may miracle. Akala pa lang sinasabing miracle, inom sila ng lason, hahawak ng ahas, sabi kahit namamatay sa kanila. Wala naman kayo nakikita sa Bible na dadampot ang ahas para lang ipakita yung kanilang, para lang approve na sa Diyos sila. May nakita ba kayo sa Bible na apostol, nagtawag ng mga tao, manood kayo, patutunayan namin kayo na sa Diyos kami galing, hahawakan ko itong ahas na to. Hindi ako mamamatay kahit to kayo na ko nito. Walang ganun. Accidentally, nangyari yan ka Apostle Paul. Pero hindi yan intentional. Dahil ang pangako ng Panginoon, kung matutukaman kayo ng ahas, preserve sila ng Panginoon. Pero hindi sila binigyan ng instruction na para matunayan yung sa Diyos kayo nang galing, umawak kayo ng ahas. Kagaya ng ginagawa ngayon. Diba naalala nyo, napadpad sila Paul nung na-shipwreck sila sa island of Melita o Malta. Melita, no? Napadpad sila ron. In-entertain sila ng mga inhabitants, no? Mga barbarians, tawag nila. Mga barbarians. Si Publius yata yung pinuno doon eh. Ano? Sa Maginaw, dahil Maginaw, lumampot si Paul ng kahoy para magpainit doon sa apoy. Hindi niya lang, meron palang nakapulupot na ulupong doon sa kahoy. Tinuka siya. Kaya sabi ng mga taga ron, napakapusakal siguro nito. Nakaligtas man sa bagyo, pero hindi pinayagan ng kapala ng fake na mamatay siya na hindi pagbayaran ng kanyang ginawang kasalanan, kaya hinabol siya kahit nakatakas siya sa shipwreck. Aba, hinantayin nila kasi anak ito ka ng ahas. Lumolobo yan eh, namamaga ka eh. Tapos, maglalaway ka niya, nasa mamatay niya. Hinantayin nila, nabubulag ta si Apostle Paul. Aba, mga 30 minutes, 1 hour na lumipas eh. Kompleto pa rin, bubuo pa rin, sabi nila. Iba na opinion nila. Ano to? Maka-adjust ng tahak ito. Kaya tuloy na nag-favorite si Paul, ang daming naniwala, maraming na-save. Including yung pinaka-chief nila sa island, na-save. Ano? So, nung sila po'y nasa wilderness, ano?
hindi nila na-recall yung mga past miracles ng Panginoon sa Egypt. When they were faced with problems, instead of recalling God's faithfulness, they reacted in what? In complaint and in murmuring. So it's a lesson for all of us. Na kapag nasa gitna tayo ng mga trials, huwag natin isipin yung suffering. Isipin natin yung faithfulness ng Panginoon. Kaya merong awitin, di ba? Inspired ng ano na yan, ng mga pangyayari na yan. Ang sabi ng song, count your blessings, name them one by one. Yan ang magandang antidote eh. Pagka you are depressed, when you are discouraged, anong magandang antidote? Count your blessings, name them one by one, and by, before you do it, you will be singing as the days go by. Instead of counting the things na dapat nangyayari, dapat ganito nangyayari, isipin mo na lang yung katapatan ng Panginoon. Kung paano ka ni-rescue ng Panginoon ng mga panahon na gipit ka. Kung paano ka tinulungan ng Panginoon. So itong mga tao ito, instead of remembering the past faithfulness of God, when they are faced with problems, they keep on reacting by murmuring, complaining, gripes, murmuring, complaining. Kaya sabi ng Panginoon, how long will these people, sabi niyo yan, saan na yan? Verse 11, and the Lord said unto Moses, how long will these people provoke me? And how long will it be ere or before they believe me? For all the signs which I have showed among them, ano yung signs? Yung mga miracles sa pinatform sa lakas ng Panginoon, wala pa rin increase sa kanilang pananampalataya. Verse 14, and they will tell it to the inhabitants of this land, for they have heard that the Lord, verse 13, verse 12, I will smite them with the pestilence, and disinherit them. I will make of thee a greater nation, and mightier than they. Sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, tumabi ka. I-annihilate ko na sila. Gugunawin ko na itong patitigas na ulo ng mga Israelita. Tumabi ka, gugunawin ko na sila. At magmumula sa iyo, panibagong bansa. But here comes Moses again, as the time of our Lord Jesus Christ, na parating, nag-mediate. Moses mediated. He interceded. So yan ang kanya mga ginawa. Parang ang Panginoon, who made intercession for us. He is our mediator. At ano po ang appeal na ginawa ni Moses, verse 13. And Moses said unto the Lord, then the Egyptians shall hear it, for thou broughtest up these people in thy might from among them. And they will tell it to the inhabitants of this land, for they have heard that the Lord art among these people. That thou, Lord, art seen face to face, and that thy cloud standeth over them, the Shekinah glory. And that thou goest before them by the daytime in a pillar of a cloud, and in a pillar of fire by night. Now, if thou shalt kill all these people as one man, then the nations which I have heard, of the fame of thee will speak, saying, because the Lord was not able to bring these people into the land which he sware unto them, therefore hath he slain them in the wilderness. And now I beseech thee, let the power of my Lord be great, according as thou hast spoken, saying, the Lord is long-suffering and of great mercy, forgiving iniquity and transgression, and by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation. So ano itong appeal ni Moses dito na as thou hast spoken, di ba? Verse 17, and now I beseech thee, let the power of my Lord be great, according as thou hast spoken. Kailan nangyari yan? Na nagsalita ang Panginoon na long-suffering siya. So, sa Exodus chapter 34, verse 6. Na-recall ni Moses yun, Panginoon, ang galing ng pagkaka-rescue mo sa Israel. Ang ganda ng pagkaka-save mo sa amin. Eh ngayon, ang pagtatapusan pala, inahilit mo lang kami silang lahat. Eh, masisira po kayo sa mga makakarinig niyan. Sabihin nila, hindi nyo kinaya na ilid ang mga tao. Eh kung pwede, Panginoon,
palampasin nyo na ang kanilang mga kasalanan. Dahil kayo rin naman ang nagsabi, yan, ang appeal ni Moses. As thou hast spoken that you are a God who is what? Who is long suffering. At ano pa ang Panginoon? Clearing the guilty. Ano sabihin ng clearing the guilty? Nagkasala, pero sige, cleared ka. Di ba ganyan naman ang ginawa ng Panginoon kahit sa atin? Di ba guilty tayo? Pero clear na tayo. Diba? Pero merong way paano tayo clear ng Panginoon. Through our substitute, which is the Lord Jesus Christ. Yung tinutukoy niya na clearing the guilty. Wala na din ibang paraan para maklear ang guilty. Diba? Pwede lang maklear ang guilt when there is a proper payment for the guilt. Wala nang iba. Yun lang ang paraan para mawala ang guilt, para maklear ang guilt. Kailangan may bigay ang justice. If not to the guilty, to the substitute of the guilty. So in our case, the Lord cleared us from our guilt. So the Lord Moses appealed to the statement of God in Exodus 34:6 that He is a long-suffering God. Kaya sabi ni Moses sa Panginoon, Lord, let Thy power be great. Ito na, i-explain ko na yung let Thy power be great. Yun pong ibig sabihin niya ng let Thy power be great. Panginoon, pakilakay niyo pa po yung pasensya niyo. Habaan pa po ninyo ang inyong pasensya. So, when Israel sinned in murmuring, sabi dito, God threatened to exterminate them. And Moses, typical mediator, pleaded the character of God revealed to him in Mount Sinai. Yun na nga, binabangkit niya uli sa Panginoon yung sinabi mismo ng Panginoon kay Moses, He is a long-suffering God. So, what is being long-suffering? It means that the long-suffering of God is a quality in divine nature that makes Him slow in dealing with His enemies. Yan po ang meaning ng long-suffering, Long-suffering of God is a quality in the divine nature that makes Him slow in dealing with His enemies. Hindi siya karaka-raka. Hindi siya agad-agad kung mag-react sa kanyang mga kaaway o sa mga umaaway sa kanya. He is slow. He does not fly into rage. Hindi siya kagaya ng bull na nanonood ba kayo ng nung matador? Ano tawag doon? Sa Spain, di ba? Meron yung toro na ang matador yung tao yata. Diba yung El Matador, yung may hawak ano matawag? Bullfight, bullfight. Katawa yan marami na po condemn yan pero wala, tradition na yan hundreds of years na yan. Diba? Magsisimula yan sa city. Mga bulls, pakakawalan yan. Tapos yung mga kalalaki yan, talagang pagpapahabol hanggang sa loob ng arena. At doon, magsisimula na yung bullfight. Makikita nyo naman yung bull, di ba? Alam niyo ba pagka sobrang galit ng bull? Di ba, adrenaline niya, nakakita ako mismo, sa computer ko yata nakakita na yung sasakyan kaya iangat ng sungay ng ng toro basta sobrang galit. Para tao rin niya na may adrenaline rush din yan Iangat niya yung Brasilia, alam niyo ba yung sasakyan na Brasilia? Ano yan produkto ng Volkswagen yan in Germany. Iba pa yung Volkswagen, yung kotseng Cuba, iba pa yung Brasilia Alam niyo ba yung Brasilia? Meron ding Volkswagen na van Siya hindi siya van, yung parang siya, AUV. Ngayon yung makina niya, nasa likod yan. Nasa likod, mabigat na sasakyan yun. Kasi yung engine nasa likod Pero naiakat ng toro. Kasi yung matador, gumanon sa likod ng ng sasakyan. Pag sungay niya, umila, natuhog ng sungay niya yung likod ng Brasilia. Naiakat niya yung Brasilia. Kagalit. Because that is what? That is passion, Reaction yan in passion. Kaya yung raging bull, di ba? Yan ang mga simbolo ng passionate anger. Passionate anger. Okay? So, God is not like that. Hindi po ganyan ang Panginoon. Kahit na grabe na yung pagtuligsa sa Panginoon, tagal lang tinutuligsa ang Panginoon. Si Satanas at ang tao, matagal lang tinutuligsa ang Diyos. And yet, God is still in perfect composure. Diba? Nasa magandang composure pa rin ang Panginoon.
Hindi ka mukha ng tao na pagka pinuprovoke na, hindi numihimik, pero sa loob, isa na lang. Alala ko yung isang kaibigan ko na pastor na rin ngayon, ano? Yung tatay niya, Kapitan Del Barrio. Eh, ng mga panahon ng mga 60s, di ba? 70s, yan yung kalakas ng mga gang. Alam niyo ba na yung Fiati nung araw, sikat yung school yung Fiati na eh. Lumubog lang yan dahil sa gang eh. Dahil ka mga partner, alam niyo ba yung Fiati, just may gapo. Ang lakas kaya ng mga gang nung araw. You know? Eh, doon sa lugar nila, talagang hindi mapigil yung mga kabataan. Talagang paggabi, mag-iinuman na nga, maingay na nga, paglasing na, yung mga bote nila, pinaghahagisan sa kali. Talagang nabubulo. Eh, kauupong kapitan ng tatay niya. Napuno. Alam niyo yung alabas ng tubo? Na ganyan yung kahaba yung blade, tapos yung handle, ganun din kahaba. Diba ganun yung pantabas ng tubo? Mahaba yung blade, ganun pa rin kahaba ang hawakan. Eh, sabi ko, magbiro ka ng lasing. Sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Ay, nasira tulog niya. Lumabas, ganun ang dala. Yung kanilang lamesa na pinag-iinuman, bato ng bote, o ano, biglang tumalon sa gitna. Nakabrief pa kasi bagong gising. Ang susunod na tumotok, pukot ang ulo. Yun na yung kanyang yung kanyang alabas, kanyang tabas. Takbuhan yung mga tao, tumino. Ayun, nakabrief pa para sa Satanas, ano? Ang isang bumatang pukot ang ulo. Ay, nakapatay na yun eh. Hindi sila sasantin no, nakapatay na yun, mismo sa bahay nila. Pag nakakaw, hindi niya tinangkanan, napatay niya sa bahay niya. Ano? Bakit? Nawala na composure niya. Nawala na composure nun. Pero ang Panginoon, kahit ano gawin sa kanya ng mga kaaway niya, si Satanas, di ba? Ingerson lang eh. Ang sabi ni Ingerson, I dare God to strike me dead in 5 minutes. Diba? Yung paglapastangan ng tao na walang Diyos. Kung walang Diyos, sana ganito ang nangyayari. Di ba? Walang Diyos. Ando pa rin yung kanyang composure. Hindi siya nawawala sa wisyo. Hindi siya yung gigil na gigil. Alaban natin, kaya lumubog yung Titanic kasi pinagsabi na this is unthinkable. Hindi makukuha ang Panginoon sa ganun na kung may nagbitaw ng ganung salita na nagtampo siya. Hindi ho. Talagang pinalubog ng Panginoon pero not out of anger. Hindi rin dahil naubusan sa ng pasensya. Wala namang aksidente eh. Lahat ng nangyayari, either na pinlan ng Diyos, kinos ng Panginoon, o pinermit niyang mangyari yan. Everything that happens, either God caused it to happen, or God permitted it to happen. But nothing happens by accident. Pero yung mga ganun pangyayari na kung nagbitaw ng ganung salita, hindi naman nakukuha ang Panginoon sa slight provocation eh. Ano? Talagang sinadya ng Panginoon labubog yung barko na yan. Araw na yan. Okay? So, what do we mean by long-suffering? It is the quality in divine nature that makes Him slow in dealing with His enemy. God is not like the raging bull, no? Or He is not like that dictator who is very eager to shut his enemies. Gusto-gusto ng patayin. He is not in a hurry to punish His enemies. God is patient with rebels. And this patience belongs to His nature. At sa totoo lang, marami nang tumutuligsa. Si Satanas, ang tao, for ages have defied God. Pero hanggang ngayon, si Satanas, di ba, buhay pa rin? Matagal nang lumalaban, matagal nang umu-oppose si Satanas sa mga plano ng Diyos. Matagal na siya kumukontra. May mga plano ng Diyos, gusto niyang i-block. Nang ma-realize niya, nang dudurog sa kanya, at dudurog sa kanyang ulo, manggagaling sa Homo sapien, gusto niyang i-infiltrate ang lahi ng tao. Diba? Pinarinig sa kanya ng Panginoon niya? Doon sa Genesis 3:15, the seed of the woman shall bruise your head, but you will bruise his heel. So, alam ni Satanas ang dudurog sa kanya is manggagaling sa human race. Kaya nung sinisikat pangyari ni Satanas, masira ang humanity. Kaya he infiltrated mankind para hindi magkaroon ng perfect sacrifice. Hindi magkakaroon ng Messiah. Kaya nga nagkaroon ng mga higante. And yet, the Lord preserved the seed line.
Parating hindi nawawala. Saan mang ages, saan mang panahon. Merong seed line ng mga believers. Sa first generation, sa mga unang panahon, pinreserve ng Panginoon ang line ni Abel. Nung nawala si Abel, ipinalit si Seth. Nung namatay si Seth, andyan na mga lahi ni Enoch, lahi ni Noah. Binabantayan ng Panginoon yan. Kaya sabi ng Bible, there is sabi sa Genesis, merong verse sa Bible na who is righteous during his time. But Noah found grace in the sight of the Lord. Noah found grace. And he was righteous according to the Bible. Anong righteous? Yung kanyang lahi, hindi pa yan na-infiltrate. He is with the line of the believers. Nasa lahi niya, linya ng mga mananampalataya. Ang pinanggalian na lahi ng Panginoon, lahat sila mga mananampalataya. The seed line, pinipreserve ng Panginoon yan. Binabantayan ni Satanas yan, ino-oppose yan. Kaya pagdating ng Exodus, anong pinlanan ni Satanas? Na lahat ng mga male babies sa Israel, mga male babies, patayin. Do you think na isip lang ni Pharaoh yun? Dati satanic. Dahil binabantayan nga ni Satanas na limitaw yung Messiah. Pinipigilan niyang lumitaw yung dudurog sa kanyang ulo. Hindi siya nagtagumpay. Inulit niya yung panahon ni Haman, ni Queen Esther. Pero edict na lahat ng mga Israelites, igagalos, gagarote, ibibitin. Ito pala yung garote. Garote, isakal. Kapagay, masasakal ka rin pag binitin ka. Hindi rin siya nagtagumpay because God intervened through Esther. Nung hindi siya magtagumpay, inulit niya yan in Matthew chapter 2 through Herod. Diba? Dati satanic. Nung hindi magtagumpay dahil nakatakas na si Joseph, naitakas na niya ang Panginoon sa Egypt, hindi siya nagtagumpay. Hindi pa rin natatapos. Nung malapit na makrusify ang Panginoon, kumilos na naman si Satanas through Pilate's wife. Anong sabi ni Pilato? Ang misis si Pilato, huwag ka nang makialam dyan. Because I suffer many dreams because of that man. Naalala niyo yung verse na yan? Huwag ka nang makialam dyan. I suffered from so many dreams because of that man. Anong tinutukoy din ng asawa ni Pilato? Huwag mo nang pakialaman yan. Huwag mo nang ipapako yan. Walang kasalanan yan. Kung di may pako ang Panginoon, wala tayong kaligtasan. Diba? Kahit kay Pedro, ini-insinuate na ng Panginoon ni Satanas eh. Diba? Isinasuggest kahit sa believer bubulong sa Satanas eh. Sabi ni Pedro, Panginoon, malayo naman mangyari sa iyo. Let this be far from thee that you will die on the cross. Nirebuke ng Panginoon si Peter, di ba? Ano sabi ng Panginoon kay Peter? Get thee behind me, Satan. Thou savorest not the things of God. Hindi mo minimiti ang mga layunin ng Panginoon. Kaya sinasabi ko mga kapatid, matagal nang ino-oppose. Kaya ang tawag kay Satanas, he is the adversary. He is the arch enemy of God. Kumbaga, sa boxing, sa lahat ng nakalaban ni Pacquiao, meron siyang arch-enemy. Di ba? Di Marquez. Sa Panginoon, meron din siyang arch-enemy. And that is Satan, Lucifer. So, patagal na siyang kinapunta ni Satanas. Kaya-kaya na mag-i-annihilate ng Panginoon si Satanas, di ba? Pero bakit hindi pa gawin ng Panginoon ngayon niya? Ganun din naman pala gagawin niya. The last days, he will be thrown into the lake of fire. But why not now? Ba't hindi na lang ngayon? Para wala ng problema mga Christian sa kanilang paglilingkod. Palagay niyo po, bakit? Bakit? Ano ngayon? Satan is still at large. Again, the answer is the long suffering of God. It is because of the Lord's suffering. It is because of the Lord's forbearance. It is because of the Lord's patience. Pero sariling panahon ng Panginoon, hindi siya nag-judge dahil he ran out of patience. Ang parating pagbubuhos ng judgment ng Panginoon is kailan? When the cup is full. Yan dumarating ang judgment ng Panginoon. Hindi pinag-uusapan niya kung naubusan na ba siya ng pasensya. Ano? Hindi siya yung kagaya ng tao na isa na lang, isa na lang, punong-puno na ako sa'yo. Hindi siya ganun. Ano? Sige, darating din yan. Sige, ganyan ka lang, gumawa ka lang ng ganyan. Sige, darating din ang araw mo. Diba? So, the Lord gives His judgment or
He administers justice. Not because he ran out of patience, but because the cup is full. Kung maalala nyo, di ba? Pinagtyagaan niya yung mga Amorites. Minreserve niya muna mga Israelites sa Egypt hanggang sa dumami. Anong kadahilan ng Panginoon? Because the iniquity of the Amorites is not yet full. Pero malapit na. Ano? So hindi po nawawalan ng pasensya ang Panginoon. He is always slow to anger. So yung gagawin niyang paggagawad ng kanyang judgment, kapag puno na. Pag puno na yung cup, hindi dahil sa naubusan na siya ng pasensya. So, another meaning to the words long-suffering is power of self-control. Madali yung i-control mo ang tao Diba? Pag-control ka ng isang kumpanya, pag-control ka ng isang simbahan, pag-control ka ng isang grupo ng mga tao. Pero tanong, ikaw, ayaw mo control sarili mo? Diba? Pagka minsan, mas madali magdisiplina ng ibang tao, pero mas mahirap disiplinahin ng sarili. Do you agree with that? Yes. Ang daling magdisiplina sa ibang tao. Sa anak natin, ang bilis tayong paglagay ng mga pamantayan, mga rules sa kanila, at talagang pinapatupad natin yan. Tanong, tayo na nagpapatupad. Tayo ba, do we also apply discipline or self-control upon ourselves? Diba? Pero, kung kaya mong kontrolin ang sarili mo, sabi ng Book of Proverbs, talo pa ang nag-conquer ng isang castle. Anong ganyang verse sa Book of Proverbs, diba? A man who can control his temper, or a man who can control his spirit, is greater than one who can control a strong tower or a castle. Oh. Dahil yung may kakayanan na i-control ang sarili mo, aba? Matindi yan, ano? Matinding kapangyarihan yan. Kaya nung sinasabi ni Moses sa Panginoon na, let thy power be strong, or let thy power be great. Actually, ang sinasabi niya ni Moses is, Lord, exercise more patience with these people. So, long-suffering may be defined as God's power of self-control. Yan ang sinasabi ni Moses sa Panginoon na, let thy power be great. Panginoon, huwag ka man sana po munang magalit. Dagdagan niyo po ang inyong pasensya sa mga tao. So it is the power of God that God exercises over Himself concerning Him, causing Him to bear with the wicked. Alam niyo po ang isang imagine ko na senaryo, no? Doon sa crucifixion ng Panginoon. Itong imagination ko nito, it was triggered by a song. Sino po ang nakakalam ng song na It Is Finished? On one side, march the forces of evil, all the demons and the devil of hell. On the other, the angels of glory. Sa crucifixion, para bang na-imagine ko, merong persa ng mga demonyo Sa kabila. Sa kabilang side naman, yung mga angels, parang nag-cheer. Sabi ng mga demon, patay na leader nyo, wala na kayo magagawa, talo na siya, wala na. At yun naman mga hell, Panginoon, say the word. Say the word, sabi mo lang. Ready na kami, kikiara na kami. Matagal lang may away ng mga hell, di ba? You remember Angel Gabriel, bago siya nakarating sa Persia? Bago siya nakarating sa, was it Babylon or Persia, na sabi nung angel sa kanya, the first time na nag-pray ka, actually, I was already sent to you. But the Prince of Persia resisted me. That is why it took him 21 days. 21 days ang itinagal bago nakarating si Gabriel kay Daniel. Kasi niresist siya ng King of Persia. Hindi yung King of Persia mismo tinutukoy doon. Yung demon doon sa Persia. Pero may mga labanan sila sa, principalities. Against principalities and powers in heavenly places. May mga forces yan Alam niyo po ba during the passion of the Lord Jesus Christ, maalala niyo sagot ng Panginoon na kay Peter na hindi ko ba kayang tumawag ng anghel? At para i-wipe, sa anghel nga lang is able to wipe out entire army. Naalala niyo during the battle of Jehoshaphat? Nakipaglaban si Jehoshaphat, pero wala siyang pinakilos na army dahil Panginoon na nagpaglaban. 1
Isang anghel lamang, 120,000 soldiers ang napatay in one night. Sa buong lupain ng Egypt, ilan napatay? Isang angel lang. Ang sagot ng Panginoon kay Peter, kaya kong tumawag ng isang pulutong na mga anghel para i-rescue ako kung gugustuhin ko. Kaso nga lang, hindi ako naparito para mag-reign eh. I came exactly for this purpose, and that is to die. But if I will ask for rescue from angels, hindi na matutupad yung pinlangan ng Panginoon. Yung sinasabi sa Acts na, for this purpose, thou hast ordained this Herod, all these sinners, all these religious leaders, to fulfill all the things that you have determined before to be done. And that is for the Lord Jesus Christ to die on the cross of Calvary. Pero kung tutusin, isang anghel lang ang utusan ko, wipe out na ang mundo. And I can even summon 1 legion or 10,000 angels. Ano? Kaya ang na-imagine ko dyan, mga kapatid, yung matinding self-control ng Panginoon. Alam niyo po yung pinaka-deciding factor dyan, yung alas 12 ng tanghali, nung na-crucify ng Panginoon. Grabe na yung paglibak sa Panginoon. Grabe na yung paglibak sa Kanya. Pero nung nagsalita ang Panginoon na, today, you will be with me in paradise. Talagang determined ng Panginoon na mamatay. Hindi na mababago yun. Kasi up to the last point, talagang pinoprovoke ang Panginoon eh. If thou art really God, save yourself. Including the criminals, di ba yung sinasabi? If you are really truly God, save yourself and save us. Even they wag their heads, sabi nila, magklase yan. Bumuhay ng patay ang sarili, hindi matulungan. Nababalitang tumulong sa napakarami, sarili niya, hindi matulungan. Let's wait if Elias will save him. Dahil sumigaw ang Panginoon, Eli, lama sa baktani. Let's wait if he's really of God, God will help him. Tingnan natin kung i-rescue sa ni Elijah dahil tinatawag niya sa Elijah. Ano? Pero ano sabi ng Panginoon sa tip? Sabi ng tip, remember me when you come into your kingdom, today you will be with me in paradise. Baga, sinil na ng Panginoon. No? I did not come here to this point and to be rescued. Hindi ako nagpunta rito para iligtas at para mag-reign. I came to die. At yan ang tatapusin ko. Kaya after 3 hours, sumigaw ng Panginoon, diba? It is finished. At yun ang naging resulta. Salvation natin. Pero kung nawala ng self-control ng Panginoon, hindi niya pinairin yung kanyang long suffering. Mabuti na lamang, hindi tayo yung Diyos, ano? Baka kung tayo yun eh. Matagal ng tiniris, yung pagkasalang kami, matagal na natin tiniris ang tao. Ano ito, mga lalako lang ito, pero kung makaasta, di ba? Para kang langgam na yung clench your fist, kuwaman, o uod na may kubert lang fist yung uod, di ba? Para bang, ano? Laban ako sa'yo, uod lang mo. Laban ako sa'yo. Kaya sabi ni Paul, di ba? For thou, O man. Actually, may anong panglibak sa tao yun eh. Who art thou, O man? You're only man. You are replying against God. He is God, you are man. Who art thou, O man? Tao ka lang. Para ka ng uod na sumachallenge sa Diyos. Nakataas pa yung kamay mo, yung kamao mo. Laban ako sa'yo. Pero ano kung pinairan ng Panginoon? Hindi siya nagpaprovoke, ano? His long suffering. Now, this long suffering of God is displayed several times, no? In the Old Testament. First of all, sa kung nakikita dyan yung sa buhay ni Noah. 1 Peter 3:20. Na-mention yan sa 1 Peter, no? Yung time Noah. After the declaration of judgment, na Panginoon, gugunawin ang mundo, how long did God wait para finally ipadala yung flood? Nung in-inform si Noah na gugunawin niya ang mundo with the flood, palulubigin niya ang mundo with the flood, how long did it take para finally ipadala yung flood? Matapos na ibigay yung warning niya o yung pronouncement of judgment. 120 years pa. Eh kung ibalik mo yung 120 years from 2012. Sige nga. The 18 1888 plus 20. Minus
minus 20. 1868. Kumbaga, nag-pronounce ang Panginoon ng judgment 1868, pero pinilfil niya 2012. Hindi ba forbearance yan? Hindi ba long suffering yan? Nag-pronounce ang Diyos na babahin niya ang mundo dahil sa kanilang kasalanan, yet God waited for 120 years. And not only that, bago pa isinilang si Noah, meron ng warning ng Panginoon nung isinilang si Lamech, si Methuselah. Alam niyo ba na prophetic ang pangalan Methuselah? Because the name Methuselah means when he is dead, it, which is the flood, no, shall be sent. It shall be sent. Yan ang meaning ng pangalang Methuselah. When he is dead, it shall be sent. What is that it? The flood. Pero ilang taon bago namatay si Methuselah? 969. Tapos, umabot pa ng idagdag mo pa yung 120 years. Ganon kahaba ang pasensya ng Panginoon. Ganon kahaba, hindi ang kanyang long suffering. Baga, binibigyan niya ng chance ang tao na baguhin ang kanilang behavior o kanilang conduct. Pero wala talaga. Sino na ang sumentensya sa sarili nila? Di ba? Who made themselves fit for destruction? Is it God? Who makes man fit for destruction? Or it is man himself who makes himself fit for destruction? Sino ang nag-fit sa destruction? Ang Diyos o ang tao? It is actually man who fits himself for destruction. Kasi yan ang pananaw ng iba dyan eh. Grabe namang Diyos yan. Gumawa siya ng vessels na i-destroy din lang niya. Grabe naman yung Diyos na yan. Create sa tao para lang sunugin. Actually, ang tao naman na nag-create sa sarili niya na maging fit for destruction. Diba sa Romans chapter 9? Ano sabi ko sa Romans chapter 9 verse 22? What if God, willing to show His wrath, endured with much long suffering the vessels fitted for destruction? Paano ginawang fit ng tao kanilang sarili sa destruction? By their sins. Man, by his sin, made himself fit for destruction. Hindi ang Diyos ang magpapasama sa'yo para maging fit for destruction. Hindi ka na kailangang pasamahin ng Diyos. Tandaan mo, God is not the author of sin. Hindi ang Diyos ang magpapasama para ka lang maging fit for destruction. Ang tao mismo nagpapatigas sa kanyang puso para maging fit siya for destruction. So you can see the long suffering of God during Noah's time. Hindi lang 120 years yan. Sinuto sila, mabot ng 969 ang edad niya. Ganon kahaba. Pero mo, ito sa last time pala, may warning ng Panginoon. The flood will be sent. Sinilang si Noah, no? What else? In dealing with Pharaoh. So not only during Noah's time, but in dealing with Pharaoh, no? Anong sabi ng Romans chapter 9? Even for the same purpose have I raised thee up. Sayin natin yan, ano po? Romans chapter 9. Romans 9:17. For the scripture saith unto Pharaoh, even for the same purpose have I raised thee up, that I might shew my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth. So ano pong mapapansin natin dyan, mga kapatid? Bakit po pinagtyagaan ng Panginoon si Pharaoh? Eh yung isang beses pa lang na pagmamatigas si Pharaoh, actually, pwede na siyang annihilate ng Panginoon eh. Pero bakit pinayagan ng Panginoon na umabot ng 10 times ang pagmamatigas niya? Alam niyo po kadahilanan ng mga kapatid? Because every instance of hardening the heart, that is God's opportunity to display His power. Every time na pinapatigas ni Pharaoh ang kanyang puso, opportunity naman sa Panginoon niya
para gumawa na naman ng miracle. At pag narinig na naman ng mga neighboring countries siya, another point na naman sa Panginoon, mag-glorify na naman ang kanyang Panginoon. Alam niyo ba na pagmarcha ng mga Israelites, nung lumabas sila ng Egypt, nangangatog na yung mga neighboring countries, nangangatal na sila because of what they heard, that God is with the nation of Israel. Naalala niyo ba yung sinasabi ni Rahab doon sa dalawang espiya? Na mula nang dumating kayo, parati nang sarado ang pintuan ng aming mga gates. Wala nang may lakas ng loob na gustong humarap sa inyo dahil natatakot na balitaan namin ang ginawa ng Diyos nyo sa mga sa mga Egyptians. Kaya nga si Rahab na-convert. Kaya nga paglabas ng Egypt ng mga Israelites, hindi lang sila pure Israelites, maraming mixed multitudes. Alam niyo ba yung mixed multitudes na yan, nung nagmamarcha sila yung pinakalas sa prosesyon. Sila yung pinakamalas sa mga nagmamarcha. Hindi sila Jew. Sila yung mga Gentile na convert. Sabi nila, Israel lang may tunay na Diyos, diyan na kami. Sumama sila. Hindi sila mga Jew, pero inadapt nila ang Jewish religion. Inadapt nila ang bansa ng Israel. Bakit, mga kapatid? Na-glorify ang pangalan ng Panginoon because of this event na nangyari ni Kenya. Ngayon, don't get it wrong, na ganyan pala kasama ang Diyos, nagpapatigas ng puso. Tandaan niyo po, mga kapatid, yung expression sa Bible na God hardeneth, whom the Lord, for whom the Lord hath mercy, will have mercy, and whom He will hardeneth, actually, hindi yan yung ang Diyos na magpapasama sa puso ko. Hindi gagawin ng Panginoon yun, because God is not the author of sin. God will not exert any effort. God will not exert power para patigasin ang puso ng tao. Ang role lamang ng Panginoon in the hardening of a man's heart is what? Is that to withhold restraint. He will withhold niya ang kanyang restraint. Ang tawag niya is restraining grace. Kagaya ng pinaiiral niya ngayon sa lahat ng tao. Bakit merong taong mas masama kaysa sa iba? Again, the answer is 1 Corinthians 4:7. Who maketh thee to be good. So, ang tanging dahilan na merong masama, merong grabe ang sama, merong mga tao na ang pagpatay ng 50 katao, ordinary lang, hindi ginawa ng kapatuan. Meron namang mga tao na pumatay lang ng manok, hindi niya magawa-gawa kasi kawawa naman. Yuhulan naman niya, pagluto na, sarap. Pero mo, manok lang, hindi mapatay-patay, ano? Kaya mo lang, hindi ko magagawa yan. Hindi ko sanay pamatay. Pagluto na lang, arahin ako. Pero meron naman mga tao na yung pagpatay ng higit 50, ordinary lang. Yung body bombing, ilan na matay doon na tourist? 200? Alam niyo yung terrorist, yung nag-plant ng bomb, nakatawa. Naka-smile lang. Pag may camera, smile. Pero yun ang tinatay niya, 200. Oo, may smiling terrorist. May photo, naka-smile lang sa photo. May smile pa. Pero yun ang tinatay niya, 200. Bakit ganun? Merong grace ang Panginoon na nagre-restrain sa ilan na hindi kasing laki ng grace na binigay niya sa iba. Ano? Tandaan nyo, ang tanging dahilan na hindi tayo tuluyang bumubulusok sa kasamaan dahil nire-restrain tayo ng Panginoon. Parang itong pentel pen na ito. The moment that I remove the restraint of my hand, the natural tendency for this pen would be to go down or to fall. Ganun din ang makasalanan. The moment God removes this restraint, His restraining grace to every man, potentially, lahat tayo pwede maging pagkasama-samang tao. Potentially speaking, we can all be like Hitler. We can all be like Stalin or Lenin. Na kahit na walang armas sa sundalo niya, sabihin ng sundalo niya, charge! Wala kaming baril. Pag natumbang, nasa harap ko, kunin mo baril niya. Sinusubo ka sa firing line na wala kang baril. Bibigyan ka lang ng bala. Bilyon ang namamatay sa sundalo niya. Gusto niya lang ipakita na matatapang ang mga Russia. Kahit kulang sa armas. Dahil wala sa kanyang buhay. And yet, potentially speaking, we can all be like him except for the restraining hand of God. Yan ang ibig sabihin ng hardening. Pag sinabi ng Diyos na hinarden niya ang heart mo, aalisin lang ng Diyos ang kanyang pigil sa'yo.
you will actually harden your heart. You will naturally harden your heart. Hindi na kailangang patigasin ang puso mo dahil ikaw na mismo ang gagawa niyan. Ang role ng Panginoon sa hardening of the heart is simply to remove His grace. Simply to remove His restraint. Yung pagpipigil niya, aalisin niya. And your natural tendency would be to harden your own heart. Pero habang inaharden ni Pharaoh ang kanyang puso at binibigyan siya ng Panginoon, kumbaga, pinapahaba ng Panginoon kanyang pasensya. Yun naman ang nagiging pagkakataon ng Panginoon para may display ang kanyang power for 10 times, di ba? Tubig na dugo, kadiliman, palaka, puto, langaw, bukol, hailstorm, yelo, di ba? Peste ng hayop, urine, di ba? Locust. Yun ang naging pagkakataon ng Panginoon. Okay? So meron pang isang instance kung paano po na-display ang long-suffering ng Panginoon. Yung Old Testament saints. Ano po ang pwede lamang makapagligtas sa kasalanan ng tao? Ano lamang po ang pwede makapagligtas sa kasalanan ng tao? Bigla kayo nahirapang sa pagkakata. Eh paano ito mga Old Testament saints? Namatay sila. Si Kristo, hindi ba pinapanganak? Bakit sila tinawag na saints? Bakit sila tinawag na mga ligtas? Bakit sila tinawag na mga righteous? Even like Job, my servant, he is perfect. Enoch walked with God, and he was not, because he had this testimony that he walked with God. Abraham is the friend of God. He is the father of faith. You see that God is not the father of the dead. He is God of the living. Diyos siya ni Abraham, Diyos siya ni Isaac, Diyos siya ni Jacob. Bagamat patay na yung mga yan, pero sabi ng Panginoon, buhay itong mga taong ito. Pero nung sinasabi yan ng hindi pa namamatay ang Panginoon. And yet these people, these Old Testament saints, are all saved. Kahit na hindi pa namamatay ang Panginoon na pwedeng magligtas sa kanilang kasalanan. Ano ka naligtas? Eh, pambayad, hindi pa binibigay. Eh, sabi natin, ang tanging paraan para mabayaran ang kasalanan mo at maligtas sa kasalanan mo, ibigay mo yung bayad. Eh, kaso nga lamang mamamatay na ako bago pa dumating yung pambayad. Eh, paano ako? Hindi pa namamatay si Kristo. 1,000 taon pa bago siya darating. 1,000 taon muna akong diligtas. Eh, patay na ako. Hintayin ko muna mamatay siya bago masasabing ligtas ako. Ganun ba yun? Di ba kahit hindi pa namatay si Kristo, mga ligtas na sila? Paano nangyari yan? Hebrews chapter 9. Hebrews 3:25. Romans 3:25. Romans 3:25. Ano po sabi ng Romans 3:25? Hindi malinaw ang basa ni Brother Gilbert eh. God has set forth to be propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Sino yung sinasabing propitiation? Through faith in His blood. Jesus Christ, verse 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation or pampalubag-loob through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past. Ano yung sins that are past? Yung mga Old Testament, yung mga kasalanan ng Old Testament saints. Paano sila na-declare na righteous kahit hindi pa namamatay ang pambayad sa kanilang kasalanan? Diba? Ang sagot diyan, through the forbearance of God. Pero paano umira lang forbearance ng Panginoon? May gumarantya
sa kabayaran ng kanilang kasalanan. That is why, another title of the Lord Jesus Christ is, isa sa pangalan ng Panginoon. He is the great surety. Kumbaga, hindi pa nga bayad yung tao niya, pero ginagarantiya ako. Akong gumagarantiya niya. The Lord became our surety. Sa totoo lang, hindi makakating sana ng paraiso ito mga namamatay sa Old Testament. Dapat sana yung mga yan, sa place of torment. Pero saan sila dinadala, di ba? Sa sinapupunan ni Abraham, they are being comforted. Pero di ba sila pinapakyat sa langit, di ba? Pinapakyat na ba sila sa langit? Hindi pa namamatay ang Panginoon eh. Hindi pa sila nadiretso sa langit. Hindi pa sila pinapadiretso. Doon muna kayo sa sinapupunan ni Abraham. Hanggang sa mamatay at may ibigay talaga yung payment sa kasalanan ninyo. Pero kahit na gano'n, save na itong mga tao ito. Nahugasan na ang kanilang kasalanan. Remission of sins that are past. Through the forbearance of God. Because the Lord served as surety for these people. For the sins of these people. Basahin na rin po ang Hebrews chapter 9. Hebrews 9:15. And for this cause, He is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the First Testament. Ano yung First Testament? Transgression nila during Old Testament time. Yan yung First Testament. Mga violation nila sa Ten Commandments of God. Verse 15. And for this cause, He is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the First Testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Sino po ang gumarantya? Sino ang naging dahilan para ma-fulfill yung pinangakong kaligtasan sa mga tao na matay sa during Old Testament time? Jesus Christ, the mediator of the next covenant, of the better covenant. And for this cause is the mediator of the New Testament, that by the means of death, for the redemption of the transgressions that were under the First Testament. Yung mga transgression, yung mga Old Testament time, wala rin ibang makaka-cure dyan, except the death of the Lord Jesus Christ. Yung nga naging problema lang kasi namamatay nitong mga taong ito, na yung pambayad sa kasalanan nila, hindi pa dumarating. Pero, they have already signified their faith to the coming Messiah. By what means? By means of what? Animal sacrifice. Wala namang maliligtas na walang pananampalataya sa Panginoon. Kaso lang, yung inantay nilang Panginoon, hindi pa dumarating. Pero yung pananampalataya nila sa hindi pa dumarating, ipinapakita nila by offering animal sacrifice. Hindi naman sa animal ang trust nila. Saan ang trust ng mga Old Testament saints? Doon sa Messiah na isinisimbolize itong animal. Kaya animal kasi innocent eh. Wala namang kinalaman yung animal sa kasalanan niya, di ba? The same thing with the Messiah na walang kinalaman sa kasalanan natin. And yet, He is paying, or He will pay for all my offenses. At wala siyang kinalaman sa kasalanan mo. Pwede mo, nagtakaw ka, tapos Panginoon ang gumabayad sa kasalanan mo yan. Nakapatay ka, pag sinungaling ka eh. Ang Panginoon na walang kinalaman dyan, ang magbabayad. Actually, ganun ang nangyari. Yung hayop, kumbaga, nalipat dun sa hayop, pero actually, sa the hayop that bear the sin. Symbolic lamang ito of the Messiah, who is being symbolized by this animal. Yung lamb, na magbabayad sa kasalanan. Again, the answer, mga kapatid, bakit pinayagan ng Panginoon yan? Kahit wala pa yung payment, save na itong mga Old Testament believers. Because of the forbearance. Because of the long suffering of God. Walang long suffering ng Panginoon. Sige, torment muna kayo. Wala pa yung payment eh. Bayad muna kayo ng kasalanan nyo. Place of torment muna kayo. Hindi ko kayo matatanggap sa langit. Hindi pa nilibigay ang bayad sa akin. Hindi pa dumarating. Hindi pa namamatay ang Panginoon. Hindi pa pinanganak. Hindi pa umaagos ang dugo. Kasi ang
Ang solution is shedding of blood. Hindi pa tumatagas ang kanyang dugo, kaya hindi pa kayo saved. Diyan muna kayo sa place of torment. Ako na lang kayo aalisin pagka namatay na talaga siya. Pero hindi na ho ginawa ng Panginoon niya. Kung namamatay ang Old Testament believer, they are being comforted in Abraham's place or in Abraham's bosom. They are waiting for the Messiah who will die and pay for their sins. Pero bakit pinayagan niya? Because of the forbearance of God. Kasi meron namang gumagaran siya sa Amen. The Lord Jesus Christ who is our great surety, guarantee for the full payment of our sins. Okay, tayo tayo, tayo makasabi na tayo. Dakila namin Diyos at mga baging Ama, salamat po sa pagpapala ng kaligtasan. Salamat po Ama na it became so simple for us simply by faith, and you even give us this faith. Salamat po Ama na wala kami na-contribute Ama sa scheme of salvation. You have planned everything, executed everything, and up to now, even in its maintenance, lahat ng mga detalye at mga aspect nito Ama na hindi pa rin namin na-experience, still, ginaran kami na. Salamat Ama sa lahat ng mga blessings Ama na kasama sa blessing of our salvation. We thank you, O God, for not only forgiving us of our sins, but also for the other privileges that we have now because of our relationship with the Lord Jesus Christ. Salamat po Ama sa napakadakilang kaligtasan nito. Patawarin mo nawa kami Ama sa napakalihit na paraan ng pagsusukli Ama sa kakilang bagay na ginawa para sa amin. Pag-awa Ama sa aming mga pagkukulang. Kabagan niyo kami Ama na realize Ama ang greatness ito at masuklian namin ito Ama by our faithfulness, loyalty, and service to you. Again, once again, we pray O God for your protection sa aming pag-uwi at sa muling pagbabalik ng bawat isa ng mga trabaho. Pray for your protection and preservation. Salamat po Ama sa maghapon, sa inyong pag-iingat. Salamat Ama sa blessing ng salita, for the fellowship. At sa inyo po namin binabalik lahat ng kapurihan po sa salamat. Kaya namin dalangin at salamat sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang po. Meron po